Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabik. Damdamin hindi masambit, sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. 'cause there's nothing I can do to keep from loving you. Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. My husband and I have been married for 3 years. Sobrang gulo po ng relationship namin. Palagi po kaming magkalayo since isa po siyang seaman. Tapos kapag magkasama naman kami in person, araw-araw po kaming nag-aaway. Alam ko po na kailangan namin lagyan ng solusyon ang problema namin na to. Kasi kung hindi, baka maghiwalay kami ng maaga. Kaya naman 3 months ago, Lindsay, nag-decide kami na gumawa ng isang secret account para lang magkaroon ng spice ang relationship naming mag-asawa. We promised each other na gagamitin lang namin ang account na yon for 2 things. Magpapa-add kami sa mga GC ng mga random conversations and calls para naman meron kaming ibang makausap. Yes, siguro iisipin ng mga pangga natin na para akong hindi nag-iisip dahil pumayag ako sa ganong setup. Pero yun kasi yung gusto niya eh. 2 linggo matapos namin gawin yung account na yon, nag-away po kami ng malala. Natutulog na ako noon, Lindsay, tapos hindi niya naman sinabi sa akin na makikipag-chat pala siya sa ibang babae. Random girls. Gamit yung secret account namin. Initially kasi ang usapan, sa GCs kami sasali, sa mga group chat. Pero hindi naman namin napag-usapan na gagamitin namin yung account na yon para mag-message personally sa ibang lalaki o sa ibang babae. Dito pa ako nainis, kaya po ako sumabog. Yung mister ko, nang hihingi ng nudes,
nanghihingi ng picture ng mga maseselang parte ng katawan ng ibang babae. Tulad nga ng sinabi ko, galit na galit ako. Kasi that was not the purpose of the account. 2 beses na nga pala nangyari to. Last week lang, nandyan siya sa Maynila. Naghihintay siya ng schedule niya para sumampa ulit, pabalik na ng barko. Nag-away na naman kami. Hindi kami nag-usap for 4 days. Nalaman ko na lang, Lindsay, ngayon na inopen niya pala yung secret account namin nung time na nag-aaway kami. At same reason na naman. Nagchat-chat na naman siya doon sa babaeng yon. Tapos, nanghihingi na naman ng videos at pictures. Hindi ko siya kinumpronta nung time na yon. Pero ang reason niya kasi before is, hindi naman daw kami talaga kilala ng mga nakaka-chat niya. Kaya ibig sabihin, hindi daw pangangaliwa yun. Another reason is, naghahanap lamang daw siya ng ibang makakausap. At ang sabi niya, bakit naman daw hindi? Galit na galit ako noon, Lindsay. Hindi ko alam. Asawa ako eh. Nababastusan ako sa ginagawa niya. Kasi uulitin ko, hindi yon ang rason kung bakit kami gumawa ng secret account. Para sa group chat yon. At hindi para makipaglandian sa iba't ibang mga babae. Alam mo, sa totoo lang, ayoko naman talaga nung idea ng secret account na yan eh. Pero siya, gusto niya. Gusto ko na rin sanang i-delete yung account na yon at gumawa na lang ng isa pang account. Pero natatakot ako na baka kapag ginawa ko yun, hindi ko na malaman kung ano pang mga kalokohan ang ginagawa niya. Tulungan niyo naman po ako. Kasi sa totoo lang, sobrang insecure po ako sa katawan ko. Nakailang opera na po rin kasi ako dahil sa panganganak. Ibang-iba na po yung katawan ko kumpara sa katawan ko noong dalaga pa ako. Isa pa pong rason is medyo malaki po ang age gap namin ni Mister. Nagkakilala kasi kami noong mga panahon na teenager pa lamang po ako. Kaya naman pakiramdam ko, naghahanap siya ng mas fresh pa sa akin. Yan din siguro yung dahilan kung bakit puro bata ang mga chinachat niya. Lindsay, ano po bang dapat kong gawin? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang wifey. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham.
Wait ka lang dyan, wifey ha. Tatawagan ko lang ulit ng pansin si Kuya Bonnie Lape. Kuya Bonnie Lape, tapos na yung 1 hour mo. Oo, sad to say. Mamaya, tatawagan kita, tatry ko kung sasagot ka sa akin ha. Kasi kapag hindi ka sumagot, wala kang pera. Ganun kasimple. Kuya Bonnie, kapag di mo ako sinagot mamaya, akala mo, alam ko bahay mo ha. Oo. Kilala ko mga kapitbahay mo. Oo. Ayan, Kuya Bonnie Lape, tawagan kita mamaya. Tingnan natin kung mananalo ka ng 200 pesos para sa pang-gash or pang-cash raffle promo. Wow! Ayan, Kuya Kuya, wifey pala, wifey. Oo, bakit naman kasi kailangan gumawa ng mga secret account na yan? Diyos ko ka talaga. Ewan ko na lang sa'yo. Kasi alam mo, parang inopen mo yung portal. Huy, portal! Hindi ka magiging ibang kaluluwa. Parang inopen mo rin di ba, yung doors para magkaroon siya ng pagkakataon na lokohin ka. Di ba? Parang binigyan mo siya ng chance na, sige, go! Makipag-uusap ka kung kani-kanino. Kasi di ba, kahit naman sumama ka talaga at saka sumali ka, makipag-usap ka sa GC, sa mga group chat na yan, ang ending naman talaga is kung sino yung pinaka-active na sumasagot sa'yo, syempre, di ba, i-message mo siya personally. Diba? Tapos magiging close kayo, tapos magiging friends kayo, mga ganyan. Oo. Yan pa man din yung pinaka-ultimate rule, no, kapag nasa isang relasyon ka. Huwag kang magiging close with anyone on the opposite sex. Oo. Kapag, diba, kasal ka na, o di kaya naman may jowa ka na, diba? Never, ever, ever be close with the opposite sex. Kahit sino pa yan, kahit friend pa yan. Wow! Basta, ganon. Kasi doon nagsisimula ang infidelity, ang panloloko. Kapag mas madalas mo nang kausap yan, kesa doon sa jowa mo o doon sa asawa mo. Diba? Pero kasi parang iba rin tong asawa mo, no, wifey? Kasi, diba, yun nga, meron kayong age gap. Tapos, na LDR pa kayo dahil seaman siya. So, madalas talaga kayong hindi magkasama, diba? Yan pa man din yung mga malalayo, 'di ba? Lagi yan naghahanap ng mga kausap, 'di ba? Kakwentuhan. Sabi nga nila, no, kapag daw nasa malayo ka, nagtatrabaho at hindi dito sa Pilipinas, hindi lang malungkot, sobrang lungkot daw na nararamdaman natin. Kahit pa merong video call, kahit pa may mga chat-chat na yan. Wow! Iba pa rin daw kapag nasa ibang bansa ka, at malayo ka sa iyong pinanganakan, no? Saan ka pinanganak? So, ako masasabi ko lang dyan, no, wifey, no, mag-usap kayo ng matino. Kasi parang parang hindi naman siya tinatabla ng galit mo. Parang hindi naman siya natatakot. Hindi siya even threatened dahil sa mga ginawa niya at sa galit mo, di ba? So, feeling ko, kailangan mong mag-step up a bit, no? Tapos sabihin mo sa kanya yung consequences ng mga ginagawa niya. Wow! Ang kinakatakot ko lang dyan, no, friendship, baka mamaya yun nga, wala lang sa kanya. Gusto mo makipaghiwalay? Go! Baka kasi ganun yung mangyari. Oo. Kasi di ba nga sabi mo, lagi kayo nag-aaway. Araw-araw na lang kayo nag-aaway, no? Yun lang yung fear ko doon. Baka mamaya hindi niya bigyan ng importansya yung inyong pagsasama, yung marriage ninyo. Tapos malakas yung loob niya kasi syempre, siya yung provider sa pamilya, 'di ba? Ganyan naman palagi kung sino yung nagpo-provide, mapalalaki o mapababae. Siya yung mas malakas yung loob. 'Di ba? So tingnan natin, maghanap pa tayo ng ibang mga komento mula sa mga panggapo natin. Sabi ni Yvonne, nakakaloka naman yung letter sender natin ngayon. Hindi ko gets, bakit may mga nag-i-insist ng ganitong klase ng setup? Highs, na-stress ako bigla. O, diba? So, na-stress tuloy si Ate Yvonne dahil sa'yo. Sabi ni Jason, kasi naman, pumayag ka kasi. Oo. Sabi pa dito sino pa yung mga nag-chat dito? Feli, hindi kita maintindihan, sender. Bakit gano'n ang setup mo? Huwag ka ma-insecure kasi kung mahal ka talaga ng husband mo, hindi ka ma-insecure, di ba? O, tiwala ka lang sa husband mo. Mag-usap kayo ng maayos ng husband mo para magkaintindihan kayo. In fairness, kalmado po yung comment ni Ate Feli ngayon. Diba? Sabi naman ni Mickey, morning, napaka-generous mo naman sa account na yon. Totoo, di ba? Napaka-mapagbigay. Madali lang yan, kausapin mo ng masinsina ng iyong asawa. Tapos, ibala mo yung mga anak mo para magtino siya, di ba? Pero pag hindi mo, di ba? Para pag hindi, mag-isip ka na, di ba?
Oo, i-delete mo na yung account habang hindi pa tumutubo yung sungay ng asawa mo. Maybe to cut it off sa ganyang eksena. For sure, hindi lang yan ang problema mo. Mag-focus ka na lang sa mga anak mo. Baka magulat ka, hindi lang yan ang problema mo. Morning, Madam Lens. Mickey as usual. Ito naman, pinag-overthink mo naman si ate ng malala. Isa lang yung problemang dinulog niya sa atin. Ikaw naman, dinagdagan mo pa. Oo. Pero posible nga, di ba? Sabi naman ni GJ, nako, binibilog lang ang ulo mo ng asawa mo para makagawa siya ng kalokohan. Oo, malamang ang ending niyan. Pati ikaw, maakit ng tukso. Magising ka na habang maaga, bago pa masira ang iyong pamilya. Ay, antara. Ay, nako. Kasi nga parang, di ba, parang inopen niya talaga yung, parang, it's like short of saying na, sige, let's be friends with everyone, with some other people, ganyan. Okay lang sa akin kahit sino yung kausapin mo. Kasi nga, pinayagan mo siyang sumali dyan sa mga GC na yan kahit pa may mga secret account. O bakit pa kailangan pa makipag-usap sa ibang tao? I know na social animals tayong mga tao, di ba? Ganyan kasi, hindi tayo mabubuhay nang wala tayong nakakausap or, alam mo yun, walang ibang naka-interact with. But, meron ka ng asawa eh. Diba? So, dun sa mister mo, may asawa ka na. Oo. Ano ba naman yung siya yung kulitin mo, no? Yahoo! Anong ginagawa mo dyan, mahal? Kumain ka na, mahal? Anong kinain mo? Nakailang subo ka? Ganyan. Nakailang cup ka ng rice? Alam mo, kung diba? Talagang ang goal ninyo is mag-stick kayo together. Hindi ka makukulitan sa asawa mo eh. Diba? Kaso hindi, hahanap siya ng ibang kausap. Diba? Ang pangit naman din. Ang naisip ko lang kanina, baka mamaya itong si ate alam mo yun, gumanti din sa asawa niya. Which is, feeling ko hindi naman mangyayari. Kasi hindi naman siya ganong babae. Pero kung ako yan, gumanti na ako. Diba? Kasi pareho naman kayong may control dun sa dun sa secret account O, hindi kung siya nakikipag-usap sa babae, makipag-usap ka rin sa lalaki. Tinuruan ng maling gawa. O, diba? Hindi, para sa akin lang, kausapin mo ng maayos. Oo. Tapos kung patuloy niya pa rin gagawin yan, edi call it off. Kasi diba, hindi ka na nire-respeto eh. Tsaka hanggat nasa malayo siya, feeling ko mas magiging open siya to, flirting with other women sa ganyang paraan. Habang nasa malayo siya. Sasabihin ng iba, hindi, Lindsay, kapag ang isang lalaki at ang babae manloloko, kahit nasan pa sila, kahit nasa bahay, manloloko yung mga yan. Oo. Totoo din naman. But what I'm saying is, mas malilimit kasi yung chance, di ba, na magkaroon ng panloloko serye kung malapit lang kayo sa isa't isa. Kung bawat minuto nakikita mo yung ginagawa niya, di ba? Tapos laging close lang kayo. At saka kasi the thing with being together, di ba, yung husbands and wives, di ba, kung may chance na magsama lang kayo, di ba, kahit dito sa Pilipinas, basta magkasama lang kayo palagi, gawin nyo, take hold of it. Kasi yung relationship ng dalawang taong magkasama palagi, kakaiba eh. Mas namomold sila, 'di ba, to get better, 'di ba? Mas kumbaga parang nagje-gel kayo, nagsistick kayo together, 'di ba? Iba yung relasyon ng magkasama kayo palagi. Kapag kasi nasa malayo yung isa, depende rin naman sa sitwasyon. Pero ako, I believe na kapag nasa malayo yung isa, mas mahirap eh. Kasi una, maraming temptations, pangalawa, 'di ba? As in yung distance talaga dalawa lang 'yan. Kung magpapagrow yung relationship ninyo or mag-grow yung relationship ninyo because of the distance or baka mas lalong lumayo kayo sa isa't isa because of the distance. Kasi ang pinakamahirap kapag may distansya sa gitna ng dalawang taong nagmamahalan, baka kasi masanay kayo doon sa distansya. 'Di ba? Tapos masanay ka na lang na hindi mo na pala siya kailangan, 'di ba? Na, kaya ko naman pala kahit wala siya. Pwede naman pala ako makipag-chat sa iba. Mas madali pa silang mag-reply. Oo. Okay lang pala na kapag hindi nag-chat yung asawa ko, pwede pala akong mag-chat sa iba. Hindi naman niya malalaman kasi nasa malayo naman ako Ano ba namang alam niya, di ba? So, yun yung mahirap. Oo, yung feeling mo, di ba? Pwede kang makipag-usap sa iba. Minsan kasi yung mga usap na ganyan, yan yung nagiging problema. Magsisimula sa, hi!
Matagal ka na sa group chat na to, oo. Diyan magsisimula yan eh. Tapos, magiging close kasi mag-share ng details about each other, personal lives, ganyan. Hanggang sa araw-araw mo nang hinihintay yung chat niya. Oo. Tapos magiging close na kayo. Hanggang sa hindi mo namamalayan na mas chinachat mo na pala siya kesa doon sa misis mo. Doon na. Oo. Tapos, magagalit ka na kapag kinukulit ka ng misis mo kasi hindi naman talaga siya yung hinihintay mong mag-chat sa'yo. Diyan nagsisimula yan hanggang sa mag-away na kayo. Kasi hindi mo na nga kailangan yung misis mo. Kasi nasanay ka na hindi na siya kinakailangan eh. Diba? Kasi may iba ka nang chinachat. Oo. Pero yun yung katotohanan ng buhay. Yung feeling na you are wanted and needed in a relationship is very important, diba? Mapalalaki man yan o mapababae. Sa maliliit na bagay, diba? Maliit o malaking bagay, very, very important yan. Yung tipong mag-reply ka lang agad sa asawa mo, yung mabilis ka lang mag-reply, masarap sa feeling yun, ha? Oo, akala lang nung iba wala lang. Pero kapag mabilis mag-reply ang asawa, ay pumapalakpak ang tenga ng mga misis. Oo. Diba? Aminin nyo. Diba? So yun, ako kausapin mo siya ng maayos, no? Tapos kung hindi naman talaga siya titino, feeling ko, you know what to do, no, misis? Nasa sa'yo yan kung gusto mong i-save yung inyong marriage or gusto mo na pagaanin na lang ang buhay, diba? At magsimula ka ulit sa umpisa, diba? At mas magbigay ka ng ng importansya dun sa mga anak mo. Alam ko mahirap sigurong mahirap po ang magpalaki ng mga bata mag-isa, diba? Pero kasi mas mahirap yung araw-araw na problema ka. Kaya din tayo tumatanda ng maaga eh. Ang lakas kaya makapangit ng stress. Sa totoo lang. Diba? Kasi kapag stressed ka sa buhay, hindi ka nakakatulog ng maayos. Diba? Lagi ka na problema. Diba? Hindi ka na makapag me time dahil lagi ka na sa stress. Iniisip mo, sino na naman kaya kachat ng asawa ko? Ano na naman kaya ang picture ang makikita ko sa susunod? Oh. Diba? So, yun. Nakakapangit talaga ang stress. Kaya kung ako sa'yo, iwasan mo yung stress. Focus ka sa mga anak mo at hindi naman kasi talaga kailangan po ng mga gantong pagkakataon or sitwasyon para mga misis ayusin nyo po yung sarili ninyo. Feeling ko kasi isang problema din yan kapag nanganak ng isang babae, no, ang mga misis, nakakalimutan na nilang ayusin yung sarili nila kasi mas inuuna nila yung kanilang mga anak. Number 1 talaga yung anak mo sa lahat ng pagkakataon kapag ikaw po isang nanay na, diba? Pero, syempre, kapag medyo okay na yung pagkakataon, wag mo namang kalimutan na ayusin ulit yung sarili mo, 'di ba? Kasi very important 'yan kasi meron ka ring responsibilidad sa mister mo naman, 'di ba? Wow! Wag natin kakalimutan 'yon, girls. Sisters. Hindi kakalimutan 'yon. Alam mo minsan yung simpleng mabango ka lang pagdating ng mister mo, ay talaga naman. Oo. Yung tipong malinis ka tingnan tapos amoy mabango ka pag uwi ni mister, ay sinasabi ko sa'yo. Ayos na ang buto-buto, sinasabi ko sa'yo. Na totoo, yung bagong ligo ka pagdating ni mister, amoy pinipig ka, or amoy Lindsay Moa ka na perfume. Hey! Ganon. Hindi nga totoo. Importante yan. 'Di ba? So, yun. Maglagay ka ng konting blush on, konting lip tint, medyo itago mo yung mga eye bags mo, ganyan. Ayusin ang sarili. Presentable pa rin, 'di ba? Ayan. Thank you so much. Maraming salamat, wifey. Wow! Sa pagsisend ng story today dito po sa Lihim ng Liham. Okay, oras natin sa buong kupulungan. Check your time mga pangga. 33 minutes. Makaraan po ang alas 9 ng umaga. 9:33 on the clock. Giving you something from Aiza Sigera. This one is called Anong Nangyari sa Ating Dalawa. Aww. Ikaw ang pinangarap, ikaw